Magandang araw mga kapatid! Ako po si Rosemary Pacoma at ito ang inyong lingguhang balitaan, Teacher Samsi Weekly News. Dito na pag-uusapan ang mga naganap at nakaka-inspire na kwento mula sa ating simbahan. Kaya't samahan niyo kami habang binabalikan natin ang mga kaganapang tunay na kapagbigay liwanag sa ating pananampalataya. Nagpatuloy ang jail ministry sa pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng tatlong dapat na makilala sa kahalagahan ng ating buhay. Nagbahagi ng makapangyarihang sermon ang ating duty pastor at nagkaroon din ng simpleng salo-salo na inihanda ni Sister Mary Joy Bragais. Ang gawain ay nagdala ng pagpapala espiritual sa mga dumalo. Bumisita ang Holy Cross Mission Team sa ating simbahan noong nakaraang Miyerkules para sa isang buong araw ng gawain at pakikipag-ugnayan. Sa umaga, nagsagawa sila ng seminar tungkol sa tamang paglilingkod ng isang leader sa pamamagitan ng paghawak ng mabuting balita kung saan nagbahagi ng mensahe si Reverend Kwon Miyong. Sa hapon, isinagawa ang linoleum ministry kung saan nagbigay sila ng libreng linoleum sa mga kapatid na nangangailangan at nagbahagi ng mabuting balita sa ilang hindi pa mananampalataya. Sa Miyerkules ng gabi, nakibahagi ang mission team sa Thanksgiving worship para sa mga graduate ng TGSCA Grade 6 at Grade 10. Naghatid ng nakakapagpalakas na mensahe si Reverend Kwon Miyong na naghikayat sa mga graduate na patuloy na panghawakan ng mabuting balita. Nagkaroon din ng espesyal na pagtatanghal mula sa Indayog Team, Grade 6 at Grade 10 na mga estudyante bilang pagpapakita ng pasasalamat sa pamamagitan ng musika at sayaw. Nagtapos ang pagsamba sa isang Thanksgiving offering bilang pagdiriwang ng katapatan at gabay ng Diyos sa tagumpay sa mga mag-aaral. Noong nakaraang Webes at Biyernes, matagumpay na naisagawa ng Tumanag Christian Academy ang kanilang graduation at recognition ceremonies bilang pagdiriwang sa mga tagumpay at nagawa ng mga mag-aaral sa buong taon. Nagsimula ang programa sa pambungad na pananalita at mensahe mula sa Holy Cross Mission Team na isinali ng ating senior pastor na nagbigay ng makabuluhan at masayang simula sa okasyon. Sinundan nito ng award giving para kilalanin ang sipag, dedikasyon at tagumpay ng mga mag-aaral. Sa graduation ceremony, pagkatapos ng awarding, nagbigay ng speech ang valedictorian ng Grade 6 at isinagawa ang kanilang graduation performance kasunod ang pagtatanghal ng Grade 10 students. Nagtapos ang programa sa graduation recessional at exit of colors bilang tanda ng formal at masayang pagtatapos ng seremonya. Ang mga kaganapang ito ay nagbigay diin sa paglago, tiyaga at dedikasyon ng mag-aaral habang pinupuri ang gabay at biyaya ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Noong nakaraang Sabado, matagumpay na naisagawa ang Special Dawn Watch Prayer kung saan nagtipon ang mga miyembro sa umaga para sa tahimik at makabulhang pakikipagtagpo sa Diyos. Ibinahagi ng ating senior pastor ang salita ng Diyos at sinunod ito ng taimtim na panalangin. Nagtapos ang gawain sa simpleng agahan na inihanda ng food preparation team na nag-iwan ng pagpapala at kalakasan sa bawat dumalo. Tuwing Martes alas 10:30 ng umaga, umiikot ang ating evangelism team sa Barangay Tumana upang ibahagi ang tamang ebanghelyo. Marami na ang tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas at inaanyayahang dumalo sa ating mga worship services upang lalo pang lumagos sa pananampalataya. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga, bumibisita ang Children's Ministry sa iba't ibang home churches sa Tumana upang turuan ang mga bata na si Jesucristo lamang ang daan upang makilala ang Diyos. Sa pamamagitan ng mga gawain at aralin, masayang natututo ang mga bata at nagkakaroon din ng simpleng pagsalo-salo ng merienda. Nagtipon ng mga miyembro mula sa Young People, Young Adults, Men's Association at Women's Association para sa kanilang Bible study. Sa paksang Self-Centered People and God-Centered People, natutunan ng mga kalahok ang ugat ng mga suliraning espiritual at ang tunay na sagot na matatagpuan sa mabuting balita. Inaanyayahan ng lahat na patuloy na makibahagi sa mga Bible study na ito. Mula ika-31 ng Marso hanggang ika-1 ng Abril, gaganapin ang Summer Bible School mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon sa iba't ibang home churches. Isasagawa ito sa mga lugar tulad ng Sincoma Street, Mai Street,
Okra Street, Ampalaya Street, Calabasa Street, Upo Street, Mungo Street, Talong Street, Sitaw Street, dalawa sa Malanday at Sitio Payo. Hinihikayat ang mga magulang na ipadala ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na home church. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pastoral staff o sa mga guro ng Children's Ministry. Isasagawa ang isang mission trip sa Zambales kung saan magkakaroon ng intensive gospel seminar sa Zambales Mission Church. Inaanyayahan ang lahat na ipanalangin at suportahan ng team habang kanilang ipinapahayag ang mabuting balita at pinapalakas ang ministeryo. At iyan po ang kabuuan ng ating ulat ngayong linggo. Patuloy tayong magkaisa sa paglilingkod at paglakad sa ating pananampalataya. Muli, ako po si Rosemary Pacoma at ito ang Teacher Samsi Weekly News, kung saan ang bawat kwento ay liwanag ng pag-asa. Hanggang sa susunod na linggo, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.